Hello mga campers! Samahan niyo ako ngayong long weekend for another camping adventures. So pupunta po tayo sa Quezon at explore natin kung anong meron sa pupuntahan natin ngayon. Kaya watch out! Hey guys! Welcome to Red Menace Channel. Today, magro-road trip tayo from Pasig papunta na sa napakagandang Pangkahi Valley sa Dolores, Quezon. Perfecto kung gusto nyo mag-relax at mag-connect sa nature. Kaya tara na, let's go! Time check around 1:13 p.m. Nasa SLEX tayo pa-exit ng Santo Tomas sa Batangas. Dito na nga tayo na traffic kaya kinat ko na yung video. Ngayon, nandito na tayo sa San Pablo, Laguna. Kasalukuyang binabaybay ang highway papuntang Dolores, Quezon. So far sa may Santo Tomas exit lang naman tayo na traffic. After nating malagpasan yun, halos tuloy-tuloy naman na yung biyahe hanggang Dolores, Quezon. May mga konting road reblocking tayong nadaanan, pero swerte tayo kasi tuloy-tuloy lang talaga yung biyahe natin. Hindi tayo na-stop. Stay ka doon. Stay ka doon. Stay ka doon, stay ka doon. Few kilometers away na lang at nasa Pangkahi Valley na tayo. Medyo masikip na nga lang yung daanan at maraming mga siko. So, kaya ingat lang sa pagmamaneho. And around 500 kilometers prior to the registration area ng Pangkahi Valley, merong rough road. So, talagang yung mga sasakyan dapat ready, lalo na yung tulog natin, ready sa sabak sa mga lubak-lubak.
Ito na ang simula ng 500 meters na rough road. Kaya talagang kailangan magdahan-dahan dito para safe. Dito na nga tayo sa registration area. Tara, mag-register muna tayo. Nako, kuya, hindi ba nakakatakot buka? Ay, mamaya, wala pa rin kasama. Ilan kayo, sir? Dalawa lang. Dalawa lang. Kami ang unang nag-register for today's camping. Mag-ano po? 2 nights. 2 nights. Registration fee, 150 pesos per car and 150 pesos per head per night. Meron din pala tong tindahan dito. So yung mga gustong bumili at kumain, pwede rin mag-order. Dalawa lang po kaya ano pa? Tapos yung sasakyan is down. Magkano tong mga kape-kape? 250. Grind na to. Ay, opo, sir. Pwede po siyang instant. Pwede rin siyang i-drink. 250. Magkano sa per day? Sige. Tapos, sir, may mga available din kami snack pag gusto niyo po. Okay, hanggang ano oras to open? Hanggang ano lang po kami. Mga 6:30. Okay. After the registration area, another 500 meters of rough road. Mas malalalim yung lubak kaya ingat.
Dito na tayo sa campsite. Grabe, ang fresh ng hangin. Surrounded tayo ng Mount Banahaw at Mount Cristobal, kaya sobrang perfect na escape to para sa mga nature lovers. Bukod sa fresh, all day long, sobrang mahangin kaya talagang hindi mainit sa lugar. Ang ganda at ang lawak ng campsite. For sure kahit umulan dito ng malakas hindi magpuputik kasi medyo bato or matigas yung lupa. Tara guys, samahan niyo ako. Mag-set up na tayo ng tent. First time natin gagamitin tong tent na to. Grabe ang sobrang bigat. Ang hirap niyang bitbitin. And actually, medyo nahirapan tayong i-set up kasi nga mabigat. Nagkamali pa nga ako ng side kaya yan inikot ko siya. Siyempre, gumamit tayo ng inflator. Mahirap kaya magmano-manong inflate ng tent. At naitayo na nga natin ang tent. Mukha naman siyang matibay. Tingnan natin kung humangin later. Masusubukan kung gaano siya katatag. Natumba. Hindi ko tayo lilipan naman. 6 minutes inabot yung pag-inflate ng tent. Kaya ngayon yan nilaligpit na natin kasi wala na tayong pagagamitan. Mag-peg na tayo para sure at stable talaga yung tent natin kahit mahangin.
Tara sa loob, mag-quick tour tayo. Ayan, tinatanggal natin yung blind para maliwanag. Ayan, tinataas natin. Maganda dito sa tent na to kasi ang dami niyang bintana. So, yung ilaw galing sa labas, hindi kailangan maglagay ng ilaw sa loob. Ayun na yung setup natin. Ayan. Pagkain natin ngayong lunch, protein spaghetti with pork lomo para high protein. Ang dami nitong sahog. Samahan niyo ako, ikutin natin ang campsite. Tingnan natin kung anong meron. Ang lawak ng campsite. 3 lang kaming campers ngayong gabi na to. Second day, may mga dumating ng mga bagong campers. Mamaya, mas dadami pa sila. Grabe, sobrang nakaka-amaze talaga yung lugar na ito. Talagang babalik-balikan. Bagong favorite campsite ko na to. Yan yung watchtower, sobrang luma na. Hindi na daw pwedeng akyatin eh. Makakapasok ka lang hanggang ground floor. Ang lawak ng campsite. Marami kang pwedeng gawin dito. Mag-relax, mag-trail, maglaro ng basketball. May basketball court pala tayong papakita mamaya.
Nagsipagdatingan na rin ang ibang mga campers. Mamaya, mas lalong dadami pa yan. Halos mapuno yung buong paligid ng campsite. Dahil maaga akong nagising on the third day, ayan, nag-timelapse na rin ako. So, dumami yung campers, as in punong-puno siya yung paligid ng campsite. Tara, ikutin natin yung campsite, tingnan natin yung ibang mga campers. Yan o, ang gaganda ng mga setup nila. Yung iba, normal tent lang. Yung iba talagang ang gagara ng gamit. Shout out sa King Fam. Tara, samahan niyo ako. Puntahan naman natin yung CR at yung sink kung saan pwedeng maghugas sa mga plato. It's just a few meters away galing sa pinag-set-upan namin ng tent. Kaya hindi masyadong mahirap puntahan. So ito na nga, isang sink, dalawang CR. Yan, meron pang isang CR doon sa kabilang side naman. Puntahan natin mamaya. Malinis naman yung CR. Wala lang shower, manual, tabo-tabo. Yan, ito nga yung basketball court. And sa kabilang side niyan, andun yung isa pang CR. Maraming CR dito sa side na ito. Mas malakas din ang tubig. Ayan, tapos na ang adventure natin sa Bangkong Kahoy Valley. Perfecto sa mga naghahanap ng quick escape from the city. Highly recommended na isama nyo sa bucket list nyo. Thank you for watching. Please like, subscribe, and comment kung ano ang favorite part ng video o kung may travel plans kayo dito sa Bangkong Kahoy Valley.